Kung may isang lugar sa mundo na dapat maging santuwaryo ng kapayapaan, yon ay ang kwarto ng isang bata. Pero itong susunod na kaso, siguradong kikilabutan ka. Maiisip mo ba na makarinig ng mga kakaibang ingay sa kwarto ng sarili mong anak, gayong alam mong walang tao roon? Isang inang pagod sa pag-aalaga ang nakarinig ng kalabog at bulong mula sa kwarto ng anak niyang babae at naglakas loob siyang mag-record. Pakinggan mong mabuti. Kanina pa may naririnig na kung ano-anong ingay. Ito ang kwarto ng sanggol. Patayin natin ang ilaw. Matagal nang hindi naglalaro ang sanggol. At hindi lang yon. Na ito. Paano niya... Hindi ka ba nandun? Sige, ayos lang naman. Hayaan mo na lang. Walang problema. Ang sanggol ay... Pinapapalma kami, ang bata, at hindi lang yon. Oh. Ikaw na naman. Anong nangyayari? Ano bang nangyayari? Sa totoo lang? Aha. Dapat nasa mesa ito. At ganon din naman, ibig kong sabihin. Pinatay ng ina ang ilaw at lumabas ng kwarto. Normal ang lahat pero biglang may kalabog kaya bumalik siya. Tingnan ang sahig. Ang stuffed toy na kanina'y nasa mesa, ngayon nakahandusay na sa sahig. Lumabas siyang litong-lito. Pagkatapos, nangyari ang pinakamasama. Nang muling tumingin siya sa aparador, gumalaw mag-isa ang porsela ng manika na ayon sa babae, bigay ng mismong ina niya mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi pa roon natapos ang bangungot. Sa sumunod na video, habang ipinapakita ng ina ang kwarto, kusang nagsimulang umandar ang mga laruan at nagbago ulit ng pwesto ang manika. Naglalaro ang sanggol. Ang manikang sani ng lahat sa dingding. 2 larawan lang ang nakadikit. Ang mismo manika. May dala akong isang... Ano ba yan? Sandali lang. Sige. Huwag mo ako pilitin, nasaktan ka. Huwag mo ako pilitin na bugbugin ka. May ilang mga manonood na nagkomento ng isang bagay na talaga namang nakakakilabot. Sabi nila, nagseselos daw ang manika sa bata, na pakiramdam niya ay pinabayaan siya at naghahanap siya ng atensyon. Ikaw, hahayaan mo bang matulog ang anak mo na may ganyan sa kwarto niya? Anong gagawin mo kung pupunta ka sa simbahan para maghanap ng kapayapaan pero ang makikita mo ay ang mismong demonyo? Noong ika-22 ng Marso, 2026, si Sandy ay nasa simbahang Katoliko ng Nuestra Señora de la Gracia sa Greensboro, North Carolina sa oras ng tahimik na pagsamba. Isang sandali ng kapayapaan kung saan kadalasan ay wala ang pare. Kakadating lang ni Sandy at buong debosyon siyang nagsindi ng kandila para sa nobena. Pero biglang naputol ang katahimikan, nagsimula siyang makarinig ng mga kakaiba at nakakabahalang tunog. Instingtibo siyang naupo, kinuha niya ang telpono at nag-record habang nagdarasal. Panurin mang mabuti. Sa video, maririnig ang isang lalaki na sumisigaw at sumisitchit na parang reptilya habang takot na ipinagdarasal siya ng mga deboto sa paligid. Pero ang pinakakritikal na sandali ay nang lumapit ang isang matapang na babae at binuhusan siya ng benditang tubig.
Agad at sobrang marahas ang naging reaksyon. Ang lalaki ay napapalyad at napapakislot na para bang nakikipaglaban siya ng patayan laban sa isang madilim na nilalang sa loob ng sarili niyang katawan. Hindi na matiis ang tensyon sa simbahan. Natatakot ang mga tao na baka sakupin ng nilalang ang lalaki at umatake rin sa kanila. Dahil sa sobrang pag-aalala, mabilis na tumakbo si Sandy para humingi ng tulong sa pulis at ipatawag ang pare. Nag-alinlangan muna ang pulis. Akala niya ay isang masamang biro lang ito, pero matapos niyang mapanood ang parehong video, namutla siya at wala siyang nagawa, kundi samahan ang pare. Mabilis na in-assess ng pulis ang sitwasyon, may hawak sa kadamitan at handang magresponde kung may mangyari. Samantala, ang pari na may nakakakilabot na katahimikan ay nagsimulang magsagawa ng eksorsismo mismo sa altar. Sinusubukan ko sanang magsindi ng nobena nang biglang nagsimula itong mangyari. Pero nang makita ko ang lalaking ito na pinahihirapan, alam kong kailangan ko ring umupo at ipagdasal siya. Alam mo, maari silang maging sobrang marahas. Ito, sa totoo lang, tumagal ng mga 15 minuto, halos ganoon. Kaya nagtunggo na lang ako sa opisina para matawagan nila ang pare. Pero sarado ang opisina. Sa simbahan namin, may kalakip na paaralan. At sakto namang may isang guro na nagtatrabaho doon. At alam mo, nagsimula akong magsabi sa kanya parang, uy, paano kaya natin madadalang pare dito? At sinusubukan kong ikwento sa kanya kung anong nangyayari. At nung ikinuwento ko sa kanya, sinabi niya na parang, sa tingin ko, hindi siya naniwala sa akin kung tutuusin. Sinabi niya, bumaba ka sa opisina at sabihin mo ito sa opisyal. At sinabi niya, huwag kang makipag-ugnayan sa pare. At sinabi ko, sige. Kaya pumasok ako sa paaralan at nandoon mismo ang opisyal. Nilapitan ko sila at sinabi ko, may isang lalaki na nangangailangan ng tulong. Sinaniban siya. Sa tingin ko, ganun ang nangyayari. Sa tingin ko, hindi rin sila naniwala sa akin hanggang ipinakita ko ang mga larawan sa video. At doon sila namangha, kaya bumalik ako at nagpatuloy sa pagdarasal. At literal, halos agad-agad dumating ang opisyal at pagkatapos ay lumitaw ang pare. Walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang nangyari pagkatapos. Ikinuwento ni Sandy na matapos sumupa ang nakakakilabot na ungol ng lalaki, kinuha niya ang gamit at nagpa siya agad umalis. Matigas niyang tinanggihan tumingin sa sinasabing sinapian. Dahil ito sa isang lumang alamat na nagsasabing kapag tumingin ka sa mata ng demonyo habang may eksorsismo, maaaring dumikit ito sa iyong kaluluwa at sundan ka hanggang bahay. Sa tingin mo ba gumana ang eksorsismo? Baka hindi na natin malaman ng sigurado. Naranasan mo na bang maramdaman na parang may nakatitig sa'yo sa pampublikong banyo kahit mag-isa ka? Pagtuunan mo ng pansin, dadalhin kita ngayon sa isang sinehan sa Singapore. Ang gumawa ng bidyong ito ay gusto lang sanang biruin ang kanyang kaibigan na di umano'y pumasok sa cubicle sa tabi. Tahimik at dahan-dahan, nagpasya siyang umakyat sa inidoro para sumilip sa itaas at gulatin ang kanyang kaibigan. Pero siya pala ang magugulat. Alam kong tinatakot mo lang ako.
Tingnan mong mabuti ang screen. Umakyat ang lalaki, itinutok ang kamera pababa pero walang laman ang cubicle. Wala doon ang kaibigan niya. Lubos siyang nalito. Tumingala siya sa kisame at tingnan mong mabuti rito, nandyan siya. Isang maputlang babae na parang bangkay, nakasuot ng puting bestida, nakadikit sa sulok ng kisame at hindi tinatablan ng grabidad. Tahimik siya at hindi gumagalaw. Parang ilang oras na siya naghihintay doon. Nilamon ng takot ang lalaki. Nanginig ang kamera, nahulog ang telepono at natigil ang pagre-record. Mabilis nag-viral ang video sa loob ng ilang oras. Saan na ang kaibigan niya? Sino o ano ang babaeng yon sa kisame? Marami ang nagsasabing peke yon, pero hanggang ngayon, hindi kailanman nagbigay ng paliwanag ang gumawa. Hindi rin niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan o pinabulaanan ang mga pangyayari. Tahimik pa rin siya. Sabi ng mga paranormal na eksperto, ang mga banyo ay liminal na espasyo kung saan bumababa ang pagbabantay ng tao, kaya sinasamantala ito ng mga nilalang mula sa mababang astral para magpakita. Walang nakakaalam sa nangyari pagkatapos, pero maaring nandun pa rin ang babae, naghihintay na may sumilip. Ang paglipat sa bagong bahay ay dapat masaya at panibagong simula. Pero paano kung may may-ari na ang bahay at ayaw kanyang tumira ron? Noong Marso 2026, tuwang-tuwa si Alicia dahil sa paglipat ng kanyang kapatid sa bagong bahay sa Texas. Ngunit ang kasiyahang iyon, mabilis na napalitan ng takot sa loob ng ilang oras. Sa araw din na yon, pagod ang kanyang kapatid sa paglipat at nagpadala ng video sa kanya. Nagsimulang mangyari ang mga kakaiba at nakakatakot na bagay. Huwag aalis ng tingin. Just fucking crazy. Tingnan mo ang kahoy na dresser. Dumudulas ito palapit sa kanya habang kinakaladkad ang sahig. Ngayon, tingnan mo ang kutson. May isang bagay na hindi nakikita. Naglalagay ito ng bigat sa kama na parang may napakabigat na taong nakatayo sa ibabaw nito. Pagkatapos, umiikot at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi makapaniwala ang kapatid niyang babae sa mga kwento niya. Kaya tinawagan siya sa video call para sa ebidensya at nakuha niya yon. Ito ang silid bihisan. Lumabas ka dyan, lumabas ka dyan, lumabas ka dyan, lumabas ka dyan. Hindi. Listen, I want to do this. Ay, Diyos ko! Kinampas niya ako. Sabihin mo, kakapalo mo lang sa akin, huwag mong gawin yun. Sige, nandun lang ang Biblia. Hindi yan napayat. Sigurado akong wala ka namang pakialam sa mga galit to. Nag-ayos pa ako ngayon. Hindi na ako bababa ulit. Hindi mo ako masasaktan. Hindi mo ako masasaktan. Pwede mong galawin lahat ng gusto mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag mong sabihin yan ngayon. Hindi ako takot sa'yo. Huwag mong sabihin yan ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo. Manatili ka rito. Kahit nasaan ka man, huwag mo akong hawakan. Ay ko nandito to sa tabi ko. Naging sobrang agresibo ang mga bagay. Binangga siya ng komoda at natumba ito na parang may demonyong lakas. Gabing yon, nakaramdam ng matinding hapdi sa katawan ang kapatid ni Elisha.
Napansin niya ang 3 pulang marka ng kalmot, ang tanda ng nilapastangang Trinidad. Isa ba yung tunog ng aparador o kuko ng nilalang sa bahay? Dahil kakalipat lang siya at walang ibang matutuluyan, napilitan siyang bumalik. Kinabukasan, nilinis niya ang matinding kalat na ginawa ng nilalang. Maraming nasira. Habang naglilinis, iniwang nakabukas ang telepono para mag-record. Ang naitala nito, siguradong magpapatindig ng balahibo mo. Tumigil na ang paglipad ng mga bagay, kaya ngayon, makinig ka ng mabuti gamit ang earphones. Isang tinig, malalim at klarong gutural na boses na parang umaawit ng isinumpang kantiko mula sa kailaliman ng lupa. Hindi niya narinig mismo pero malinaw na nakuha ng mikropono ng kamera. Karaniwan, ang mga residual na multo ay hindi nagsasalita ng ganito kalinaw, kaya naman, libu-libong tao ang nagsasabing iyon ay isang demonyo. Desperadong nakiusap si Alicia sa kapatid niyang umalis, pero ayaw nitong iwan ng puhunan. Kaya mo bang matulog kahit isang gabi doon? Ako sigurado hindi ko gagawin yon. Nung isang gabi, may paranormal na nangyari dito at parang may na-record akong kakaiba. Ang night shift sa isang bakanteng restaurant ay laging parang masamang pangitain. Minsan, niloloko tayo ng pagod pero may mga pagkakataon na may iba pa. Lumipat tayo sa Texas, Estados Unidos, taong 2020. Si Kyle na nag-upload ng video ay dati nagtatrabaho sa lokal na pizzeria. Isang gabi, nilapitan siya ng kasamahan niyang namumutla at takot na takot. Habang nagtatrabaho siya, may malakas na tumulak sa balikat niya. Pero paglingon niya, wala namang tao. Si Kyle, na naiintriga at may kaba sa tiyan, ay nagpasya na tingnan ang mga security camera at ang nakita niya ay nakakabahala. Narito na anak ko, may tutulak sa kaliwang balikat niya. Wow. Mabilis lang yon. Baka hindi niya nakita, pero natakot siya. Tinanong niya ang kaibigan ko kung may nakadikit, gaya ng insekto, pero wala naman. Naramdaman ko raw na parang may tumulak sa akin, sabi niya. Balikan natin ito at himayin frame by frame. Tingnan mo akin. Sige, kaya mula rito, tumingin ako sa kaliwang balikat niya. Magkakaroon ng isang orb. Isang kulap, kumbaga, dito mismo. Sige, sa ibabaw ng kanyang balikat, mayroong isang bagay sa ibabaw ng kanyang balikat. Sa susunod na frame, nawawala ito. Pagkatapos ng frame, lumingon siya para hanapin. Ano ba iyon? Tingnan mong mabuti, sa background ng screen, normal lang naglalakad ang kasama ni Kyle at may nakita ka sa kaliwang balikat niya, napansin mo ba? Isang uri ng ulap, isang madilim at makapal na orb ang biglang lumitaw mula sa wala. Tumagal lang ito ng isang saglit, pero sapat na yon para mapalingon ang lalaki sa takot. Hindi nagtagal ang mga gumagamit ng internet na ituro na may hugis ang anomalya na iyon, ang iba pa nga ay nakakakita ng muka. Sabi ng may-ari, walang masamang kasaysayan ng lugar. Pero naniniwala ka ba? Magtatrabaho ka pa rin ba dito? Kahit nakita at naramdaman mo yon. Walang nakakaalam kung ano o sino ang humipo sa batang yon nung gabing yon.
Naranasan mo na bang maglakad mag-isa sa gabi? Tapos parang may yapak kang naririnig na sumusunod, pero paglingon mo, wala namang tao. Alas 12 ng hating gabi, may isang lalaking nagngangalang Marvin na naglalakad pa uwi galing sa isang event sa Santa Cruz. Kakaibang tahimik ang gabi. Kinuha ni Marvin ang telepono para mag-record lang ng simpleng video, ipinapakita ang kakaibang liwanag sa bakanteng kalsada. Normal ang lahat hanggang may biglang nakakatakot na nangyari at sumira sa katahimikan. Panurin at makinig mabuti. Kamusta mga kaibigan? Kumusta na kayo? Ibahagi ko lang sa inyo kung ano ang itsura ng Santa Cruz Purillo tuwing alas 2 ng gabi. Gusto ko lang sabihin sa inyo na galing ako ngayon sa isang coverage ng trabaho. Gusto kong ipakita sa inyo ang video kung ano ang itsura ng Santa Cruz sa gabi. May naririnig akong parang hindi maganda dyan. May naririnig akong kabayo. Makinig ka. Naririnig ko na ngayon. Nakakatakot sa Santa Cruz. Nakakatakot ito sa Santa Cruz. Sige, aalis na lang ako. Uy, Santa Cruz, nakakatakot dun. Huwag kayong lumabas. Kuya. Nakakatakot dito, nakakatakot. Pakinggan niyo ang mga aso, Pakinggan nyo ang aspalto, tunog ng mga kuko ng kabayo na malakas na humahampas sa lupa. Bigla na lang silang lumilitaw sa likod niya at palapit ng palapit ang tunog. Si Marvin, na parang may nararamdaman ng humihinga sa batok niya, agad inikot ang kamera para liwanagan ang kalsada. Walang kahit ano, ni isang tao, ni isang kabayo na makikita. Walang tao sa mga kalsada at eksaktong sa sandaling naging napakalakas ng tunog ng mga kabayo, lahat ng aso sa paligid ay sabay-sabay na umalulong at tumahol, desperado, na parang nakikita nila mismo ang kamatayan na naglalakad sa kanilang kalsada. Nakakaramdam ang mga hayop ng hindi natin nararamdaman. Hindi nag-atubili si Marvin at dali siyang tumakbo palayo. Hanggang ngayon, wala pa ring lohikal na paliwanag si Marvin sa nangyari noong gabi niyon. I-comment kung ano sa tingin mo ang dumaan na nakasakay sa tabi niya.